Magandang umaga ho sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating cathedral sa unang Misa de Gallo sa taong ito. Noong pagising ko kanina ay narinig ko ang mga tilaok ng mga manok, lalong-lalo na sa mga tandang. Kaya naman po ang misang ito ay tinatawag na Misa de Gallo. Gallo ay ang Spanish word for rooster. Noong wala pang alarm clock, napakahalaga ang tulong ng mga tilaok ng mga Gallo. Ito ay unang misa ko ng Misa de Gallo sa cathedral dahil noong nakaraang taon, ako ay napunta sa maraming mga simbahan at hindi ko alam na customary pala na ang first Misa de Gallo, ang obispo dapat ang mamumuno. Noong ako'y maliit pa, nalagay sa aking isipan na ang siyam na araw ng Misa de Gallo, na minsan ay tinatawag din na Misa de Aguinaldo, ay siyam na baitang sa isang hagdan papunta sa langit. Kaya sinisikap kong hindi makamiss ng isang simba kahit inaantok. Para bang paunti-unti hakbang para makapunta tayo sa dakilang kapistahan ng misteryo ng Pasko. Sa siyam na gabing ito, sinasamahan natin ang ating mahal na ina, isang araw para sa bawat buwan. Sa siyam na buwan na pagdadalang tao, siyam din na araw. Mahirap mag-miss dahil pag minamadali at hindi natin nasamahan yung ilang araw, parang kulang, no? Pag minamadali natin, yung bata ay naging premature. Kaya maganda at masarap sa pakiramdam na mabuo natin yung siyam na araw. Minsan nakakapagod maghintay, no? Pero meron ding biyaya sa paghihintay. Sabi ni San Agustin, dapat nating hintayin, dapat nating bigkasin ang ating mga panalangin kahit alam na ng Panginoon kung ano ang kailangan natin. Dahil ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita sa Diyos, ito rin ay matiyagang paghihintay sa Kanya. May Advent, may paghihintay dahil God is so gracious, napaka-bait ng ating Panginoon. At tayo mga tao ay hindi handa sa pagtanggap ng Kanyang mga biyaya. Kaya dapat palakihin ang ating mga puso. We have to expand our hearts because God is so magnanimous in His generosity. Kasi kung hindi natin lubusang ma-appreciate ang kagandahang loob ng Panginoon. That's why we have to wait. We have to articulate what we need. We expand our heart so that pagtanggap natin ng malaking kaloob ng Diyos, tayo'y handa. No? Ito rin sa tingin ko ang theological further significance ng ating paghihintay. Inihanda ang ating mga puso sa maganda at napakalaking kaloob ng Panginoon. Medyo madilim pa sa labas, lalong-lalo na nung tayo nag-umpisa, pero may kakaibang liwanag ang Misa de Gallo. Tahimik pa ang mga kapitbahay. Marami pa ang natutulog at inaantok sa mga oras na ito. Pero narito tayo. Bakit? Dahil meron tayong hinihintay. May liwanag tayong inaasahan. May kaligtasan tayong inaasam-asam. At iyon ang mensahe ng ating unang pagbasa mula kay Propeta Isaías.
Malinaw, napakalinaw ang mensahe ng Diyos. Sabi niya, isagawa ninyo ang katarungan at gawin ninyo ang matuwid sapagkat malapit nang dumating ang ating kaligtasan. Pansinin natin yung magkasunod-sunod na salita, mga kapatid. Katarungan muna sa kakaligtasan. Hindi sinasabi ng Diyos, hintayin ninyo muna ako. Sinasabi niya, mamuhay kayo ayon sa aking kalooban habang naghihintay. Ang paghihintay pala, hindi lamang naghihintay na walang ginagawa, naghihintay na kaupo, kundi isang paghihintay na kung saan tayo'y kumikilos. At ano ang laman ng ating pagkilos? Katarungan, katapatan, pag-iwas sa masama, pagbibigay ng oras at espasyo sa Diyos sa gitna ng ating pinagkaabalahan. Napakagandang paalaala nito para sa Misa de Gallo. Ang pagising pala natin sa madaling araw ay dapat humantong sa dahan-dahan ngunit tunay na pagbabago ng ating pamumuhay. At itong paanyaya na ito ay para sa lahat, hindi lamang para sa iilan, dahil dagdag pa ni Yahweh sa ating unang pagbasa, huwag sabihin ng dayuhang kumapit sa Panginoon, tiyak na ihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. Walang ihiwalay. Wala dapat itiwalag, no? Naririnig natin sa ibang mga reliyon, pag hindi nakasimba, pag hindi nakabigay ng abuloy, ay pwede nang itiwalag. Maliwanag sa ating unang pagbasa na ang templo ng Panginoon ay para sa lahat. At hangarin ng ating Panginoon na lahat ay maliligtas. Sinasabi pa ng ating Panginoon, walang hindi kabilang, walang itataboy, walang sobra o kulang. Ang kanyang bahay, ang ating katedral, ay para sa lahat. Ito ay katedral ng obispo dahil nandito ang upuan, pero ay isang bahay dalanginan sa ating lahat. Maging mayaman man o mahirap, natutuwa ako, no? Pag ako'y nagmimisa rito, nakikita ko magkatabi, mapayapang nagsasamba ang mga mahiyamat at mahihirap. Para sa mga bata at matatanda, para sa mga matagal na nagsisimba, at para sa nagbabalik loob pa lamang. Kagabi ating narinig na yung propeta Balaam na isang pagano, isang manghuhula na hindi naman kabilang doon sa bayang Israel, ay siya pang nakakita noong bituin sa lipi ni Jacob. Ang kaligtasan ay para sa lahat. At ito ay nakikita natin sa simbang gabi, sa Misa de Gallo. Siksikan ng ating katedral, magkakaiba ang kwento ng bawat isa, ngunit isa ang pananabik, ang pagdating ng Diyos. Ang Diyos na hindi mapili, ang Diyos na tumatanggap sa atin at sa ating kwento. Sa siyam na madaling araw na pagsamba, hindi lamang natin inihintay ang Pasko. Inihanda din natin ang ating sarili na maging tahanan ng Diyos, sapagkat ang Diyos na ating hinihintay ay darating hindi lamang sa sabsaban, kundi sa pusong handang magbago. Sa panahong ito, mga kapatid, higit kailanman, kailangan natin ang mga saksi. In today's times, we need more witnesses than teachers. Kung kailangan man natin ng mga guro, sila dapat din, una sa lahat, ay mga saksi. Mga taong nagpatotoo. Kaya sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ang mga gawa na ginagawa ko ang nagpatotoo tungkol sa akin. Hindi lamang salita ang pagpatotoo ni Jesus. Ang kanyang buhay, ang kanyang habag, ang kanyang pagbibigay buhay sa mga nawawala ng pag-asa, ang tunay na nagpapatunay kung sino siya.
sa Misa de Gallo, ang ating pagising ng maaga at pagpunta sa simbahan ay isang patotoo, no? Napakagandang isipin na meron tayong sinasakripisyo. Isang bagay na maganda, tulad ng pagtulog, pagpahinga, pero sinasakripisyo natin ito sa mas mahalaga pang bagay, ang pagsamba sa ating Panginoon. It feels so good that we have renounced something beautiful for a greater value. Patotoo na mas mahalaga ang Diyos kaysa ating antok. Patotoo na may hinihintay tayong liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit tinatanong din tayo ng Ebanghelyo, ang ating mga gawa ba ay nagpatotoo sa Diyos? Pagkatapos ng misa, sa ating tahanan, sa trabaho, sa kalsada, nakikita ba si Kristo sa atin? Dumadaloy ba ang biyayang ating natatanggap sa ating misa, sa ating pamilya, sa ating paaralan, sa ating pinagtatrabahuan, pati na sa lansangan? Habang hinihintay natin ang Pasko, naway maging buhay na patotoo ang ating pagmamahal, pagpapatawad at malasakit, sapagkat ang Diyos ay dumarating, ay nakilala, hindi lamang sa salita, kundi sa pusong marunong magmahal. Sa unang araw ng Misa de Gallo, napakaraming nagsisimba. Sana ma-maintain natin ito, yung siyam na baitang hanggat dumating ang pagsilang ng ating Panginoon. Kaya sabihin niyo sa inyong katabi, as a form of encouragement, magkikita tayo bukas. Sabihin niyo, magkikita tayo bukas.